Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong mga nangyayaring investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control, sino ang posible ditong ang delikadong mapuruhan? Ibig sabihin medyo madaling patunayan. Madaling patunayan na may matibay na testigo, may matibay na ebidensya. Kumbaga delikado ang lagay, mas delikado kay sa iba. Aside kay Saldico kasi si Saldico talagang matibay ang ebidensya noon. Pinaliwanag ni Ronald Llamas, ang sabi niya, mas delikado ang lagay ni Cheese. Bakit? Ang paliwanag ni Ronald Llamas ganito. Sa mga nababanggit kasi, katulad kay Villanueva, katulad kay Jingoy Estrada, yung mga testigo, yung mga nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang direkta na nakipag-usap talaga, halimbawa, sino ang testigo laban kay Cheese Escudero? Si dating DPWH Yusek Bernardo. Ngayon, sabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, nag-usap mismo sila ni Cheese Escudero doon sa court. Yung business establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Yung bagman ni Cheese. Hindi lang naman yung bagman ang nakausap ni Bernardo, pati si Cheese mismo. Nag-usap sila doon. Kaya, kumbaga, yung pag-uusap ni Cheese Escudero sa kani Bernardo ay direkta eh. Wala man lang firewall. Ibig sabihin, walang protection. Walang direkta talaga. Sila talaga ang nag-usap. Si Jingoy Estrada, hindi naman wala namang direktang kausap. Yung iba, ganun din. Walang direkta. Ito, direkta talaga, si Cheese Escudero saka si Bernardo. Ito, panoorin nyo yung paliwanag ni Ronald Llamas. Hindi kasi ganun kadali di ba? Dahil usually naman kasi, yung mga yan, may mga may mga firewall yan di ba? Hindi sila nakadiretso. No? May mga firewall. No? Kaya hindi ganun kadali na, halimbawa, yung mga yan, di ba? Hindi naman sila haharap kay Alcantara. Hindi naman sila haharap kay Bryce Hernandez. Hindi naman sila haharap kay Diskaya. Diba? So, meron silang mga tao na haharap. Kaya hindi ganun kadali na i-connect sila immediately dito sa mga testigo na ito o mga whistleblower na ito. Ang nakakapagtaka, si Alcantara ay medyo, yung testigo niya, nagharapan sila mismo ni Cheese. No? Kaya baka si Cheese yung tamaan. Dahil yung testigo, yung whistleblower, ay inamin na magkaharap sila mismo ni Quezon. Kaya baka mauna pang tamaan si Cheese. Dahil wala siyang naging firewall. No? Tapos itong mga sinasabi ng kanyang mga possible na mga bagmen, katulad nito si Ngu, no? Ay malapit na ipatawag yan. At kung umamin yan, yari si Cheese. No? Yari si Cheese. So, paano yung katibayan o testigo na ililink sila directly? Diba? Yun yung mahalaga. Mas posibleng tatamaan talaga si Cheese. Bakit? Walang firewall si Cheese Direkta talaga siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Siguro hindi iniisip ni Cheese na posibleng darating ang panahon, mauungkat ito at si Bernardo ay mapipilitan na mag-amin ng kanyang nalalaman. Hindi nagpasiguro Hindi nagpasiguro si Cheese Escudero Walang firewall. Talagang direct siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach
to this affidavit as Annex A. Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me by me to Maynard Ngu at his office in Manila. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, "Hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin?" I replied, "Kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin." I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, "Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin." Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Mga kabunyog, mga kabayan, anong tingin nyo? Si Chis Escudero nakipag-usap kay Yusek Bernardo, direkta, hindi sa pamamagitan ng emisary. Sila mismo, ayon kay Yusek Bernardo, nag-usap sila mismo. Direkta silang nag-usap. So walang firewall. Kaya malaki ang posibilidad tamaan talaga si Chisma, mapuruhan. Yung iba kasi, halimbawa si Bryce Hernandez hindi naman nakipag-usap kay Jingoy Estrada. Ganon din si Alcantara, hindi rin nakipag-usap kay Estrada. Pero itong si Chis Escudero direkta. Direkta talaga. Kaya direkta rin ng tama. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.